Binanata naman ni DepEd Secretary Sonny Angara ang DPWH dahil 22 classroom lang ang naitayo sa buong bansa ngayong taon. Giit ni Angara, inuna raw kasi ang flood control projects. Yan ang express report ni Maricel Halili. Flood control o pagpapatayo ng classroom? Alin dyan ang mas prioridad? Kung si Education Secretary Sonny Angara ang tatanungin, tila mas nag-focus daw ang Department of Public Works and Highways sa flood control. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang matamaan na kung sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Hirit yan ni Angara kasunod ng inulat ng Department of Public Works and Highways na nasa 22 classroom lang ang naipatayo ngayong taon. Kakarimpot ang bilang na yan kumpara sa target sanang 1,700 na silid-aralan. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan. Yung mga kabataan kailangan nasa tamang environment ho sila. Sa kabilang banda, tiwala si Angara na mapapabilis ang pagpapatayo ng bagong classroom sa pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero mungkahi ng kalihim, dapat isama na rin ang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Mula raw kasi 2018, DPWH lang ang may kapangyarihan dito. Bukod sa LGU, gusto rin ni Angara na ikonsidera ang public-private partnership. Yung mga lalawigan, yung mga lungsod, yung mga first-class municipalities, maybe even second-class na may kakayanan gumawa ng classrooms. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Ganito rin ang laman ng panukala ng Senate Committee on Basic Education Chairperson Bam Aquino. Bagay na suportado rin naman ni DPWH Secretary Dizon. We are in full support of this measure, especially now na 22 pa lang po parang nagagawa ng departamento ngayong taon, kailangan po talaga natin ng tulong. Kasi po, at this rate, it's virtually impossible po na magawa lang po ng DPWH itong kailangan nating mga classroom. Sa kabuuan, higit 150,000 classrooms pa ang kailangan ng buong Pilipinas. 40,000 naman ang target na matapos ng DepEd sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.